Umaga po, Sir David, si Zander po ito at si Angel. Good morning po. Yes, magandang umaga po, Ms. Angel at Sandra po at sa ating mga tagapakinig po ng programa. Opo. Sir, una ho sa lahat, ginunita natin yung World Water Day nitong nagdaang, anong araw ba ito? March 22. March 22. Ano ho ba yung kahalagahan nitong World Water Day, sir? Ito pong World Water Day ay ginugunita po natin na taon-taon yan. No? Simula pa po noong 1993 ay yan po ay dineclare ng United Nations General Assembly, no? Na itong araw na ito ay ginugunita natin March 22 para sa World Water Day para naman po makapagbigay ng awareness about yung kahalagahan po ng mga katubigan natin, yung mga fresh water natin at yung kailangan natin pangalagaan na sustainably po manage itong mga katubigan po natin sa kasalukuyang pangailangan at sa mga susunod pa na henerasyon po. Sir Civilio, nagbabala po kasi kamakailan ng DNR kasi posible daw po may nakaumang or nakaamba na water bankruptcy sa bansa. Ano po ba yung dapat gawin or sa inyo po sa NWRB, ano po yung mga ginagawa nating hakbang para po maiwasan po ito? Opo, sa tingin po naman natin, sa kasalukuyan ay may sapat naman po tayong tubig, at halos naman regularly naman mga pagpulan ay dumarating po. Ang sa tingin po natin dito ay kailangan lang po natin ng mga karagdagang investment, particular po sa infrastructure, para po maipon natin yung tubig na ito hindi nasasayang, At nasabi nga natin karamihan po pagka malakas ang pag-ulan ay nagkukos po ng mga pagbahayan. May isa po tayong isang naiisip diyan ay mga infrastructure po pare po to ay ma-impound o may pondo, bago po yan umabot sa mga komunidad natin. At magagamit din po natin ito sa mga pang-water supply or pang-irigasyon sa agrikultura na sa iba-ibang beneficial use po. At yun po yung sa tingin po kinakailangan natin na may divert ito sa may pondo. At yung pong mga diversion na to ay kailangan po ng karagdagang investment na para ito po ay makarating po sa mga komunidad po natin na nangangailangan po, particular po yung mga geographically challenged po na mga sa upland areas or yung mga kaislahan po natin na sa kasalukuyan po ang DNR ay nagkakaroon po tayo ng mga proyektong ganyan, particular po sa mga ng mga small islands po. Nagkakasagawa po tayo ng mga tinatawag nating mga small scale na desalination facilities at filtration facilities na karamihan po kasi itong mga isla, mga kababayan ng komunidad sa isla ay kailangan pa magbiyahe ng malayo para po makakuha ng malinis na tubig. At yan po ay isang tinutugunan po ng DNR sa pamamagitan pagsasagawa ng mga small scale na mga facilities pag isla. Ganoon din po sa mga upland facilities, upland areas po natin na medyo may nahihirapan din po makakuha ng malinis na tubig, Kasi po karamihan diyan ay sa upland areas ay hindi po protected, yung mga water source po nila. At yan po yung isa nating ginagawa na hangga't maaari po ay makapag-establish po ng mga water supply system. At sa kasalukuyan ng DNR po ay may mga ganyang programa po at ang ninanais po sana natin ay mapalawak ito para po mas marami po ang makikinabang. Opo. Dr. David, yung binabanggit niyo ho na may mga mag-i-invest po para magtayo ng mga facility na yan, ano ho yung magiging benepisyo sa kanila kung halimbawa po ako ay investor at magtatayo ako yung water, halimbawa po yung diversion niya o kaya po yung impounding, ano ho yung magiging kapalit niya bilang revenue? Sir, naputol yata tayo kay Dr. Civilio David The number Jr. you dialed is not a Yan, balikan na lang natin, tawagan ulit natin, partner. Kasi naputol. baka bumabiyahe po si Sir na baka nasa na-lowbat kotse. yung Nasa kanyang- kotse. Ngayon ko na lang ulit narinig yun. The number you have The dialed. number you have dialed. Ngayon ko na lang ulit Ayan. narinig yun Kaya importante talaga, partner, yung mga ganyang imbakan ng tubig. Lalo na, di ba tayo, lagi tayong 20 bagyo ang dumadalo sa ating bansa. Puwera pa yung habagat, yung amihan, tapos meron pang low pressure area. Correct. Kumbaga Diba? sayang yung tubig galing sa Sayang, langit. totoo. Ay, opo.
Ayan, Dr. Sevilio David Jr. Sir, yung tanong ho namin, kung halimbawa po yung isang investor ho ay mag-i-invest siya ng ganong facility, yung mga impounding, water impounding o kaya po diversion, anong magiging kapalit po nun sa kanila? Parang paano ho yung kitaan? Sa ganyan na po, no, tayo naman po, ang pamahala naman po, no, pagka pinahihintulutan naman po, no, na yan po yung sa nating explore po, no, ano ay magiging partisipasyon ng mga private investor, no, dito po sa naisin natin, no, na mapalawak yung access ng kababayan natin sa tubig. Ay tayo naman po may mga panuntunan at na pinapayagan po ganyang klaseng investments, no, through a private sector participation, no. Yun po at tama po yun na kailangan din po natin, no, mapangalagaan yung interest din ng private investor para naman po ma-recover, no, yung mga kanilang mga investment, particular po pag ito ay sa kapakinabangan po ng mga kababayan po natin, lalo na sa water supply sa mga komunidad po. Sa ngayon po ba, sir, wala po tayong ganyan mga pasilidad? Kasi napapansin nga natin na pag-usapan namin ni Kuya Xander kanina na ang dami nating weather disturbances, di ba? Bagyo, LPA. Sayang kasi yung mga tubig kung hindi ito nakukolekta, di ba? Tama po yun, no? Ngayon po ay may mga dams tayo, no? Particular po dito sa Angat Dam na siya nagsasupply sa Metro Manila. Ang gusto lang po natin ay maparami ito, no? Lalo po, no, dun sa mga lugar na medyo may nakakaranas na rin po, no, ng some challenges po sa supply po ng tubig, no? Kasi karamihan po yung ibang lugar dito sa Pilipinas ay umaasa po sa mga deep well at gusto nating matap yung mga surface water impoundment para po mas mapakipakinabang itong mga tubig na lalo po mapanahon ng tag-ulan. Opo. Yun hong water bankruptcy, ano ho ito? Nararanasan na ho ba natin o ito'y babala pa lamang po at dapat ho ba kaming kabahan? Ay sa ngayon po ay sabi nga natin ay may kasalukuyang sapat tayong supply ng tubig po, no. Itong bansa po natin at ang kailangan lang po ay mas mabigyan, no, ng karampatang solution kagaya po ng mga infrastructure po. Okay, so wala naman pong water bankruptcy. Sa ngayon po ay sa tingin po natin ay wala pa naman tayo napipintong sa ganung sitwasyon. Okay. Opo. Sir, ngayon po kasi pumasok na po ang panahon ng tag-init, 'di ba? Pinangangambahan natin baka magkaroon din ng El Nino. Ano po yung mga ginagawa natin mga programa sa NWRB nang sa ganon mas maging maayos po ang pamamahala ng tubig? Sa ngayon po, pag ganito pong umaabot, no, yung may nakaambang El Nino o lalo po itong summer season, ang isa ho nating pinapakiusap, no, ay magsimula sa ating kabahayan, no. Lalo po yung tamang paggamit ng tubig, no, maging mas responsable po, no, para naman po walang masyadong nasasayang at mag-recycle, no, at mag-reuse kung magagawa po natin 'yon. At ito naman po dito sa Metro Manila ay minomonitor naman po natin, no, yung pinagkukunan ng tubig dito sa Metro Manila, yung Angat Dam po ay minomonitor natin sa ngayon at tingin naman po natin na may supply, sapat tayong supply, no, ng tubig ngayong summer season. Pero ganun pa man, patuloy pa rin po yung panawagan natin sa mga kababayan natin na mag-conserve ng tubig at yung mga contingency measures naman po ay nilalatag at tinahanda na rin po natin kung sakaling magkaroon ng karagdagang pangailangan po. Opo. Yung binabanggit ho ninyo kanina na pagtatayo ho ng mga pasilidad, halimbawa po yung desalination facilities, etc. Meron na ho bang mga existing nun na gobyerno po ang nagpapatakbo? Opo, yan po yung sa pangasiwa po, no, ng DNR through the Water Resource Management Office. Meron na tayong tinaguyod o in-establish na mga desalination sa mga isla po, no? Lalo po, alam naman po natin kung minsan matagal po at malayo yung binabiyahe para makakuha, no, ng malinis na tubig. Sa kasalukuyan po, ang DNR may ganyang programa po, no, sa komunidad, no, ng mga tawag nating mga desalination facilities at water filtration. At yung iba naman po ay nag-establish na rin po na yung tinatawag na yung mga refilling station, no? Para naman po ay makakuha ng mas malinis na tubig yung mga kababayan natin
sa mas murang halaga po, no. Sabi nga po natin kuminsan po dati yung mga tubig nila mga 50 to 70 pesos ang isang bote. Sa ngayon po ay pag may mga refilling station na ino-operate po ng mga local water districts, ay ito po ay umaabot ng mga maximum po, halos mga 20 pesos na lang po, halos kalahati po ang diferensya at matitipid ng kababayan po natin. So yan po yung mga programa natin, no, sa DNR, no, na tinataguyod sa ngayon, at gusto lang sana natin ay kung maaari po ito ay mapalawak para mas marami po ang makinabang. At sa ngayon po halos 400 million po, no, sa 3 taon na pagsasatuguyod natin ng mga ganitong pasilidad, ay may mga tingin po natin nakikinabang natin mga halos mga more than 400,000 din na kababayan po natin. Mhm. May ugnayan na po ba, Sir David, ang NWRB sa ating mga lokal na pamahalaan as well as sa mga water district na sa ganun ay magkaroon po tayo ng kumbaga iisang layunin sa pagtitipid para po hindi tayo humantong sa krisis sa tubig, lalo na nga po ngayon na pumasok na po ang panahon ng tag-init? Tama po yun, patuloy po yung ugnayan natin, yung particular po sa mga local water districts, at pati na rin po yung mga private water service providers na in-encourage natin sila, no, na patuloy, no, yung conservation, yung pagmamanage ng demand, lalo po, no, yung mga pagsasayos ng mga sistema nila na may yung mga leakage na tumatagas, ay din po gusto natin ayusin din po nila, at para naman po ay malaki po ang may tutulong nito sa tamang paggamit po at pag-manage po ng pangailangan natin ng tubig, at hanggat maaari po ay walang nasasayang. Opo, Dr. David, sinabi ho ni DNR Acting Secretary Juan Miguel Cuna noong March 19 na dumami raw ho sa ating bansa yung tinatawag na groundwater stressed area. Ano po ito at ano ho yung ating gagawin? Ano ho ibig sabihin nun? Pagka-ground, kasi po ito po yung mga lugar na umaasa po sa mga deep well, no, na groundwater, no. Sabi nga ho natin ay dumadami po kasi ang demand, no. Kaya yung pagmamanage ng mga deep well, pagkuha ng tubig sa mga deep well po natin ay medyo naging concern na rin po, no. Kaya nagkakaroon ng challenge po, no, doon sa supply na nagmumula po sa groundwater. Kaya sa ngayon po ang NWRB ay nagsasagawa po tayo ng tamang management plan, no, para dito po sa mga groundwater stress areas. At ang isa po rin tinatingnan natin ay mag-divert, no, yung ibang lugar na ito sa sinasabi nga ho natin mga infrastructure based, kagaya po ng mga impounding facilities na gamitin po natin, no, yung mga surface water natin, no, yung mga nasa kailugan na pagka malakas po yung tag-ulan ay yan po ay napupunta lang sa dagat. Maganda po sana ay ito po ay maipon natin para naman po makatulong, no, doon sa mga lugar na medyo umaasa po ngayon sa mga deep well or groundwater, at malaki po ang may ng mga storage facilities na to, na ayun po sana yung minumungkahin natin na palawakin ang pag-establish po ng mga ganito. Opo. Sir, would you know, sa Metro Manila ho ba, tama ho ba ako ng impormasyon na hindi allowed na ang deep well noon pa? Opo, nagkaroon na po tayo ng no, dahil na rin po isa rin ng Metro Manila, no, sa mga groundwater constrained areas. So ang ginawa po ng NWRB ay hindi na po pinahintulutan, no, yung pagkuha or pag-apply po ng mga bagong application, no. Nung mga bago lang. Bago po, kasi nga po yung mga dati kailangan po nating respeto, at iminumungkahi na rin po natin na bawasan yan, at kung maaari po, kung meron naman talagang ibang mapagkukunan, ay mas maganda po ay bawasan na discourage yung paggamit po. Kasi nga po, itong mga groundwater or deep well sa Metro Manila ay gusto rin natin may reserve, no, pagka matindi po ang pangangailangan, lalo po pag medyo mababa po ang level sa mga dam natin, ay yan po yung sinatawag natin, tinitingnan natin na pwede mapagkunan at makatulong pag medyo sa panahon po na medyo matindi ang pangailangan sa tubig. Opo. Okay, with that, Sir Sevillo, siguro panghuling mensahe na lamang po sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood po sa atin. Opo, no, salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon para may paliwanag po natin, no, itong kasalukuyang sitwasyon natin na
particular po sa pagdating ng summer, sana po maging mas responsable po tayo. At ang pamahalaan po natin ay ginagawa po yung mga kaharapatang aksyon po at lunas para matugunan po yung mga pangailangan ng mga kababayan natin. Particular po doon sa mga lugar na medyo nahihirapan po sila ng access sa mga isla, tsaka yung mga sa may mga kabundukan po na nangangailangan din ng malinis na tubig. At tayo naman po sa DNR ay patuloy natin, pinapalawig natin po itong mga ganitong programa para po ang komunidad ang makinabang. Opo, maraming salamat Thank you po. so much po. Thank you, sir. Maraming salamat din po sa pagkakataon at magandang umaga. Salamat po kay Dr. Sevilio David Jr. Siya po ang Executive Director ng National Water Resources Board. Kaya kung